Isang maluwalhating araw sa inyo mga bossing. Ngayon ay kilalanin natin ang isa sa mga dakilang manlalaro sa larangan ng motorsport sa MotoGP. Sama-sama nating tunghayan ang naging karera ni Marc Marquez. Pero bago ang lahat, paki-like and share naman mga boss. Pindutin niyo na rin ang notification bell para maging updated po kayo sa aking mga future uploads. Maraming salamat po. Marc Marquez. Isinilang si Marquez sa Lleida, Spain noong February 17, 1993. Ang pamilya ni Marc ay naglagi sa Cervera, sa isang maliit na bayan malapit sa kabisera ng lalawigan kung saan siya naninirahan kasama ang kanyang magulang at kapatid na si Alex Marquez. Sa edad na 4 taong gulang, humiling si Marc ng isang motorbike para sa darating na Kapaskuhan. At sa kagustuhan niyang matuto, nagkaroon siya ng pagkakataong mag-insayo kasama ang kanyang ama sa isang pang-industriyang lugar na malapit sa kanilang bahay. Noong taong 1998, nang siya ay 5 taong gulang pa lamang, siya ay lumahok sa enduro para sa kategoryang pambata. Gustong-gusto niyang lumahok sa motocross, ngunit hindi siya nakasali dahil wala pang kategorya na pareha sa kanyang edad sa panahong iyon. Ngunit sa taong 1999, binilihan siya ng kanyang ama ng isang segundamanong 50cc off-road pocket bike kung saan patuloy siyang nag-iinsayo sa enduro at nagsimula rin sa motocross. Sa hindi pa nakakaalam mga bossing, ang motocross at enduro ay magkaiba. Ang motocross ay isang uri ng karera na ginaganap sa loob ng off-road circuit. Ito ay may mga graba, mga maputik na daan at damo. Ang pangunahing sandata ng isang kalahok ay ang pagiging madisiplina sa sarili at pagiging madiskarte bilang isang atleta. Samantalang, ang enduro racing naman ay isang uri ng motorsports na pinalawig sa iba't ibang mga lugar. Ito ay may mga nakataktang oras para sa mga kalahok, kung saan ang bawat yugto ng karera ay may mga pagsubok na kailangang lampasan na may mga kaukulang oras. Balikan natin si Marc Marquez mga boss. Noong taong 2000, kahit nagpatuloy siyang nakipagkompetensya sa enduro, siya rin ay naging runner-up sa Catalan Motocross Championship. At sa taong 2001, gumawa siya ng isa pang hakbang at nagwagi sa Catalan Championship ng Initiation Motocross category. Mula sa enduro, motocross hanggang sa tarmac sa taong 2000 hanggang 2007. Una sa lahat, ang tarmac o tarmacadam ay isang material sa kalsada na gawa sa pinagsamang alkitrat o asphalt at buhangin na inimbento ng isang inhenyerong taga-Scotland na si John Loudon McAdam noong unang bahagi ng taong 1800. Ang tarmac ay kadalasang ginagamit sa paliparan, mga taxiway o iba pang mga runways. Baka nagtaka kayo mga bossing kung bakit ko inilarawan ang tarmac. Dahil noong taong 2002, nagpatuloy siyang nakipagkompetensya sa motocross. Ngunit natuon ang kanyang pansin sa ibang mga karera at nagsimula siyang nagka-interes sa karera sa kalsada sa panahong iyon. Nag-iba ang kanyang pagkikipagkarera noong taong 2003 sa pamamagitan ng paglahok sa RACC 50 at nagwagi siya sa titulo sa unang taon ng may impresibong panalo. Sa taong 2004, si Marc Marquez ay tumalon sa 125cc kasama ang Honda 125 GP. Siya ay naging kabilang sa team na RACC Impala kasama si Paul Espargaro bilang isang ka-teammate. Ang unang panalo sa Grand Prix at ang unang pamagat ng World Championship sa taong 2010 sa kategoryang 125cc o Moto3. Nagpasya si Marquez na sumali sa koponan ng Adjo Motorsports. Sa unang karera sa Qatar, kinuha ni Marc ang pole position at sinundan iyon ng isang podium finish. Pangalawa ang Moto2 World Championship sa taong 2012 sa kategoryang 500cc. Maraming pagkakataon na na-crash si Marquez
na nagresulta sa di magandang simula ng season. Gayunpaman, siya ay nagpatuloy at nakarecover paunti-unti. Sa unang karera niya sa Qatar Grand Prix ay nakuha niya ang panalo. Hindi siya nabigo at nakuhang muli ang World Championship sa taong 2012. Ang unang salta ni Marc Marquez sa MotoGP Grand Prix World Championship sa taong 2013. Pumapangalawa si Marquez kay Lorenzo sa taong iyon na may lamang-lamang na 13. Maganda ang naging resulta ni Marquez sa kanyang pre-practice sa Valencia at nakuha ang pole position. At sa kalaunay, nakuha ang unang MotoGP Grand Prix World Championship sa taong 2013. Back-to-back World Championship sa taong 2014. Nagka-injury si Marquez habang nagsasanay matapos ang unang sipang test at na-miss ang ikalawang test, pati na rin ang Phillips Island. Siya ang pinakabatang rider na nagwagi sa dalawang magkasunod na Primera klase na may edad lamang na 21 years old at 237 days at inagaw ang record ni Mike Hellwood na may edad na 23 years old and 152 days nang nagwagi siya sa kanyang pangalawang sunod-sunod na titulo ng 500cc noong 1963. Give Me 5 sa taong 2016. Positibong napatunayan sa taong 2016 season na si Marc Marquez ay isang mabilis matuto sa motorsports. Ito ay ang panahon kung saan naging mas moderno ang mga teknolohiya at kasabay ng pag-switch ng gulong mula sa Bridgestone hanggang sa Michelin. Pagkalipas ng ilang linggo, nakuha niya ang kanyang ika-4 na sunod-sunod na panalo sa Austin mula sa pole position. At sa edad lamang na 23 years old at 242 days, siya ang naging pinakabatang racer na nanalo sa tatlong Premier Class World Championship. At inagaw muli ang record mula kay Mike Hellwood na may edad na 24 years old at 108 days nang nanalo siya sa kanyang pangatlong sunod-sunod na titulong 500cc noong 1964. The Big Six sa taong 2017. Ang simula ni Marquez sa 2017 season bilang defending world champion ay hindi madali dahil maraming mga batang rider ang naging kakompetensya niya sa panahong iyon. Nariyan si Maverick Viñales ng Yamaha at Andrea Dovizioso ng Ducati. Gayunpamay, nakuha niya ang pangatlong pwesto sa Valencia na gumawa ng kasaysayan sa pamamagitan ng pagiging pinakabatang rider upang manalo ng 4 na Premier Class World Championship at naagaw ang record mula kay Mike Hellwood nang siya'y nagwagi sa kanyang ika-4 na Premier Class na titulo noong 1965. Level 7 sa taong 2018. Mainit na nangunguna si Andrea Dovizioso sa opening season ng 2018 na talagang dikdikan ang laban sa pagitan ni Marquez. Matapos ang resulta sa Timog Amerika, bumalik si Marquez at nagpatuloy sa kanyang perpektong forma sa circuit ng Amerika para sa kaika-6 na sunod na taon. Nagpatuloy si Marquez sa kanyang karera at nanalo sa Jerez at Le Mans na nagbukas sa isang matatag na pangunguna sa kampyonato. Naging matagumpay si Marquez sa Aragon, Thailand at Japan upang maisiguro ang kanyang ika-7 titulo sa home racing ng Honda sa MotoG at naabot ang ika-7 titulo sa taong 2018. 8 balls sa taong 2019. Ang MotoGP 2019 season ay nagsimula sa halos perpektong karera na may pangalawang pwesto at tagumpay mula sa unang dalawang karera. Sumiklab ang isang kilabot na laban sa pagitan ni Marquez at Fabio Quartararo na siyang rookie sa panahong ito. Si Marquez ay nagtagumpay sa huling sulok ng huling lap. Matapos ang siyam na nakamamanghang panalo sa 2019 season, itinaas ni Marquez ang 2019 MotoGP World Championship. Siya ang naging pinakabatang rider na kumuha ng 6 na Premier Class
at ang pinakabatang rider na kumuha ng 8 World Championship sa taong 2019. Ang taong 2020 ay ang pinakamahirap na taon ni Marc Marquez. Matapos ang isang mahirap na simula ng taon dahil sa pandaigdigang pandemya, ang defending champion ay handa nang bumalik sa track at nagsimula sa Jerez. Naging positibo si Marquez sa pagbubukas ng season at handa na sa araw ng karera. Hanggang dumating ang isang matinding crash sa oras ng karera. Napinsala ang kanyang kanang braso at agad nagtungo sa pagamutan para sa agarang operasyon. Sinusubukan niyang maglaro sa mga sumunod na linggo para sa ikalawang karera para sana sa qualifying. At sa kasamang palad ay hindi niya napagpatuloy ang 2020 season. Marahil ang isa sa pinakamalagang aspeto ng estilo ni Marquez ay ang paraan sa pagiging sobrang agresibo. At ito marahil ang dahilan sa kanyang pagunlad. Ang pagiging rider ay maituturing na isang atleta. Kasabay nito ang pisikal, mental na kondisyon ng manlalaro at diskarte sa laban. Wika nga ni Marquez, "If you have everything under control, you're not moving fast enough."